Panginoon ang iyong mga katabi. Pakibigyan ng isang matamis na tungo. Ayan. Paano nga ba matamis na Sige po, no, sa mga nasa likuran po, marami po pong bakante sa unahan para po hindi na po tayo ma-distract sa mga kapatid po natin nga habol na po. And praise God, welcome po sa panibago, ikalawang buwan po ng taong 2021. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil patuloy po tayo hinihanda, pinagpapala po ng Diyos sa paglipas po ng bawat araw, bawat buwan po ng ating buhay. And for this month, no, meron po tayo panibagong topic for this month. It is yung I am devoted, I am prepared for eternity. Pwede po ba natin sabihin ng sabay-sabayan? 1, 2, 3, go! I am devoted, I am prepared for eternity. No? When I say devoted, tayo ay meron inilalaan po natin ang ating sarili sa mga bagay-bagay. Itinatalaga po natin ang ating sarili sa mga bagay-bagay ho na kalooban ng Diyos, ipinapagawa sa atin ng Diyos, naisin sa atin ng Diyos. Ito bilang bahagi po ng ating paghahanda, pagiging handa sa eternity o sa buhay na walang hanggang inilalaan po sa atin po ng Panginoon. And since this month po, no, though as a Christians, hindi lang po tayo February, though sabi nga, this month is a love month or sinasabi ho nating araw ng mga puso. Siyempre ho, when we refer to the heart, ang heart ay simbolo po ng pag-ibig. Amen po ba? Pero bilang mananampalataya, alam ho natin, araw-araw po ay araw po ng pag-ibig sa ating lahat dahil merong Diyos na nagmahal sa atin ng ganun na lamang. And praise the Lord for this morning po, no, as part of our team for this month, I am devoted, I am prepared for eternity. Our topic is about devoted to one another. Kaya tayo mananampalataya, no, alam mo natin dahil ang basihan po natin ang pag-ibig ay ang pag-ibig po ng Diyos na nagmumula na ibinigay sa atin. Kaya tayo, hindi ho tayo bumabate ng Happy Valentine's Day. Kasi we know, ang theory po ng Valentine's is Saint Valentine's, ang author ng love. But definitely, as a Christians, we know the biblical truth, we know the biblical foundation, na ang pag-ibig po ay Diyos, ang Diyos ay pag-ibig, at ang pinagmulan po ng pag-ibig ay walang iba kundi ang ating Diyos. Amen po ba? So let us give the credit to whom credit is due. Wala kung sino mang tao ang nagpasimula ng pag-ibig sa mundo ito, maliban po sa naging isang Diyos na nag-alay ng buhay po para sa ating lahat. Amen po ba? Kaya po dapat sa mga ganung bagay tayo mananampalataya. Malinaw po sa atin yun, no? Hindi ko tayo nakikiayos especially when pag nag-alala mo talaga yung jury ng Valentine's Day, it's more of hindi mo siya magandang jury. Actually, it's more on a lustful love na tinatawag po natin. Kaya tayo po, no, instead of greetings, makikibati man tayo, Happy Hearts Month, Happy Hearts Day, and not Happy Valentine's Day. Because we do not recognize Saint Valentine's as the author and the source of love, but definitely, it is only the God, ang Diyos lang po na ating nakilala, ang pinaka-author at pinagmumulan po ng pag-ibig. Amen po ba? And as we go on po, no, devoted to one another. Ang sabi po ng Romans chapter 13 verse 8, yan, sa ating po nababasa, sa ating mga monitor, sabi po dyan, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. Ulitin po natin, pwede ba natin basahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. Pinagpala po ang pagkakabasa ng banal na salita po ng Diyos. When we say debt, no, sa Tagalog, alam natin utang. Pero sabi nga, pananagutan o sagutin. Ang sabi sa ating introduction, sabi po ng salita po ng Diyos sa Romans, no, kung meron man daw pong mananatiling sagutin tayo sa bawat isa, ito po ang sagutin o pananagutan na mahalin po ang bawat isa. At ang bawat isa po na nakakaganap ng utos na to ay nakakaganap po ng kautos. Ang bawat isa po na nagmamahal po sa kanyang kapwa ay nakakatugon po sa kautosan po ng Panginoon. Sabi diyan sa ating introduction, debt creates pressure and no one likes pressure. Sino po kami mautang? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Yan, no? Tayo, alam mo natin, lahat po tayo ay may experience sa pagkakautang or pangungutang o sabi mo natin,
literal ho, no, na matters, ibig sabihin po, hindi mo maiwasan yan. Talagang dumating pagkakataon. At alam po natin, hanggang tayo po ay meron pagkakautang, meron hong pressure tayo. Kumaga, nagkikreate ho ito ng kabigatan sa ating mabuhay. Kasi alam mo, meron kang isang obligasyon, meron kang isang pananagutan na dapat mong isettle, na dapat mong ayusin. At hanggang hindi nasa-settle yun, hindi nagkakaroon ng ganap na kagaanan ng buhay mo. And hanggang hindi nasa-settle yun, alam mo sa sarili mo, may mga bagay ka na dapat limitahan, no? Sa halip na bibili ka na ng ganito, dahil alam mo mayroon ka kailangang unahin, hindi mo muna gagawin. Pero sabi nga po, and siyempre yung mga ganong literal, no, na money matters, debt, or pagkakautang, sinesettle, inaayos po yan hanggat maaari. Amen po ba? Dahil tayo naman po ay binibigyan ng Diyos ng kakayanan na managana sa buhay. And mapalad tayo kung may mga taong sobrang maunawain na dahil nakikita yung ating kalagayan, sige, tulong ko na lang sa'yo yan. Pero sabi nga, no, sabi ng salita ng Diyos, one debt that you will always owe and never be able to pay off fully is the debt of love to one another. Kung meron daw pong mananagutan o sagutin tayo sa ating kapwa na dapat hong manatili at kailan ay at patuloy po mananatiling kumbaga obligasyon at pananagutan po natin, ito po ay ang mahalin ng ating kapwa. Amen po ba? Sabi nga, no, at definitely, hanggang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, mananatili yun na dahil araw-araw ay kailangan ho nating mahalin ang ating kapwa. Isang katotohanan po na sabi nga sa ating lahat, no, hanggang tinitingnan po natin, especially tayo, kung paano ho tayo nakakilala sa Panginoon, kung paano ho tayo niligtas po ng Diyos, kung paano ho tayo binago ng Diyos ang buhay po natin, at patuloy na binabago. Pag lagi ho natin, kumaga, naka-mindset yung ganung bagay, at babalikan yung ating sarili, no, na ako ganito ko dahil sa Panginoon. Ganon din po yung ating magiging tingin lagi sa kapwa na hanggat hindi ko na ibabahagi kung ano man yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, sa kapwa ko, may utang ako sa taong to. Amen po ba? May pananagutan ako sa taong to. Sabi nga, no matter how long you've been a Christian and how much you have grown as a Christian, you still have room to grow in love. Tayo ho, ng iba-iba ang taon, haba ng ating pagiging mananampalataya. Bago ka man, no, 10 taon, 5 taon, or ako po, more than 30 years na, pero sabi nga, lagi hong merong room, merong pungkuwang sa paglago po sa pag-ibig. Amen po ba? Kung merong isang katangian po, no, yung fruit of the Holy Spirit na sinasabi mo ng Galatians 5:22, no, na tayo ho, nakilala natin ang ating Panginoon Jesus, tinanggap po natin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng ating mga buhay, kasama po sa binigay na regalo sa atin ay yung fruit of the Holy Spirit na, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, no, patience, long-suffering, meekness, and a lot more. Siya po yun. Pero lahat po, no, bakit hindi ho plural yung sinabi na fruits, but the fruit of the Holy Spirit is love. Kasi pag meron kang pag-ibig sa puso mo, definitely, it follows na yung namumuan. Diyan na rin pag may pag-ibig ka, may pag-unawa ka, may pagpasyensya ka, meron kang pagtitiis, meron kang pagpapatawad, amen po ba? Lahat yun nagsisimula sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig na pag nasa buhay po natin, namumunga to ng iba't ibang katangian bilang mananampalataya. At sabi nga po, no, tayo, kung meron man tayong dapat na pinagsisikapan na patuloy na lumago sa ating mabuhay at huwag saraduhan ng pagkakataong iyon, ito po ang pagkakataon na laging magmahal, 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 unang higit sa lahat sa Diyos, pangalawa po sa ating kapwa. Sabi po niya, no, love is the distinguishing mark of Jesus' follower. Ang pag-ibig daw po ang pinaka-natatanging katangian o marka ng isang mananampalataya. Tayo po, no, pag ako, minsan yung mentality ko po, pag may nakita ko mga tao na grabe yung, kumaga, yung passion sa ibang tao, yung pagmamahal, sabi ko, naisip ko lagi, siguro Kristiyano siya. Or minsan naman, or on the other way around, pag Kristiyano ka, definitely, hindi pwedeng hindi ka marunong magmahal. Hindi pwedeng hindi ka magmalasakit at hindi pwedeng hindi ka, kumbaga, nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. That is the real mark of being a Christian. Sabi nga, tayo ho, mag-i-evaluate ho natin yung ating sarili kung Kristiyano na talaga tayo, kung marunong na tayong magmahal. Amen po ba? Kung marunong na tayong tumanggap ng kapwa natin, magmahal sa ating pong kapwa. And sabi po dyan, love is a
distinguishing mark of His follower, basahin po natin ang mga talatang sumusunod na alam po natin itong lahat ay nakasulat sa Biblia at itong lahat ay katotohanan na dapat po natin isapamuhay sa ating mga buhay. John 13:34-35, a new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you have loved one another. So, sabi nga, no, it is our distinguishing mark. Sabi dyan, sabi mo ng ating Panginoon Jesus, isang bagong kautusan na aking binibigay ko sa inyo, na kayo ay magmahalan kung paano kayong minahal. At malalaman ng lahat ng tao that you are my disciples if you have loved another. Malalaman ng mga tao kung ikaw ay aking tagasunod, kung kayo ay nagmamahalan sa isa't isa. As a Christian po, no, we're not exempted sa mga conflict relationship. Either sa family, sa workplace, or tayo mismo nananampalataya, sabi nga, conflict is something that you cannot avoid. Pero isa lang mo natutunan ko, no, sa mga, ako hindi ako nag-exempted na nagkakaroon ng mga conflict sa kapwa Kristiyano, sa kapwa leaders. Pero alam niyo po, yung mga conflict, no, sabi nga ng Bible, all things work together for good. Yung mga hindi pagkakasundo, yun yung pinaka-testing po sa atin, no. It is a way of testing our humility. It is a way of testing how are we able to forgive. And above all, siyempre, it is a test how we are able to love. Kasi pag hindi mo nagawang isettle yung conflict mo, yung hindi pagkakaunawaan sa kapwa mo, especially sa mananampalataya, ibig sabihin lang nun, it's either masyadong mataas ang ating pride para magpatawad, masyadong mataas yung ating pride para umunawa. Amen po ba? Kaya nga minsan inaalaw yung conflict because conflict is a test of our humility. Sabi nga sa paghingi at sa pagpapatawad, hindi na tanong kung sino ang may kasalanan kundi mas iniingatan mo, mas pinapahalagahan mo ang relasyon kaysa sa ego o sa pride na meron po tayo. At tayo bilang mananampalataya, sabi nga kung gusto natin makita ng mundo na tayo ay tagasunod po ni Kristo, kailangan nakita po yung pagmamahalan sa bawat isa. Sabi nga John 15:12, let all that you do be done in love. Romans 12:9-10, let love be without hypocrisy, be devoted to one another in brotherly love. Kung tayo po ay magmamahal, no, hindi ito maging pakitang tao, kundi sabi nga, no, ilaan po natin ang ating sarili sa bawat isa. 1 Corinthians 16:4, this is my commandment, that you love one another, just I have loved you. Ephesians 5:2, and walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us. So, to sum it up, no, makita natin ang mga talatang ito ay ilan lamang po, no, sa napakaraming talata. Pag nag-search mo kayo sa concordance ng Bible, pag sinerch mo po yung word na love, yun po ang pinakamaraming reference po ng verses sa Bible. Because we know that the very center and the very message of the Bible is about love. Amen po ba? Na tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan dahil sa pag-ibig po sa atin po ng Diyos. At sabi nga, tayo po bilang mananampalataya, kung talagang tinanggap po natin at pinahalagahan yung kaligtasang natanggap po natin sa ating Panginoon Jesus, definitely hindi po magiging imposible, hindi po magiging mahirap na tayo din po ay matutong magmahal ng ating kapwa. Ang sabi po ng 1 John 4:19, we love because He first loved us. Nagagawa po natin magmahal dahil una po, ang Diyos po ang unang nagmahal po sa ating lahat. And sabi po dyan, our experience of God's love in Jesus is our foundation in loving others, no? Yung ating pong karanasan ng pag-ibig po ng Diyos sa atin, ang magiging pundasyon, no, or basihan para tayo po ay magmahal sa iba. Paano po tayo minahal ng Diyos unconditionally? Sabi po ng Romans 5:8, even or we are still sinners, God's love us. Hindi po tayo minahal ng Diyos dahil maganda, mabuti, mababait po tayo. Ang sabi po ng Romans 5:8, nung tayo po ay makasalanan pa, minahal na po tayo ng Diyos. So paano po tayo magmahal sa kapwa? Dahil ba may ginagawang mabuting kapwa natin? Dahil ba napapakinabangan mo natin yung kapwa? Definitely no. Amen po ba? Kung ang pundasyon po ng ating pagmamahal ay kung paano tayo minahal po ng Diyos unconditionally, na kahit tayo po ay hindi gumagawa ng mabuti, minahal na po tayo ng Diyos. Amen po ba?
boundless, no? Walang limitasyon, walang pagitan. Pero sinasabi ko po na siyempre with wisdom sa pagmamahal sa kapwa, ang pagmamahal po, siyempre po, it should be boundless. Pero yung alam mo natin, yung minsan, yung basis ng love na pagtulong or what, alam mo natin, it should be applied with wisdom. Hindi yung tulong ko ng tulong na ang nangyayari, tinutolerate mo na pala yung pagiging tamad ng tao. Amen po ba? Sabi nga, no, tinutolerate na pala natin yung pagiging kumaga ng tao sa pagtulong mo natin. So, ibang usapin naman po yun. So, sabi nga, our experience of God's love in Jesus, our foundation in loving others. It's only after we have come to the cross as guilty sinners and receive God's gift of eternal life that we have the capacity to deny ourselves and to love others as we should, no? Tayong lahat, sabi nga, kung tayo po, no, it is only after we have come to the cross as guilty sinners and receive God's gift of eternal life that we have the capacity to deny ourselves and to love others as we should, no? Alam mo natin, ang cross na yan, bago ho yan naging empty, bago ho yan nagkaroon ng, kumbaga, naging ganyan na empty, na ipako ho dyan ang ating Panginoon. At habang nakapako si Jesus, no, ano ang klase ng larawan na meron siya? Isang katawan na halos gutay-gutay, hindi makilala dahil sa mga sugat na kanyang tinanggap, dahil sa mga lakay na kanyang tinanggap. Ano po ang mga paa na nakapako, no, ang ulo na may kuronang tinig na may umaagos na dugo. At alam mo natin, yung mga lata na yan ay sumisimbolo po sa lahat ng ating karumihan, sa lahat ng ating kasalanan, sa lahat ng ating sakit karamdaman na inangkin po ng Diyos. Kaya nga tayo sa paglapit po natin, hindi na po natin kailangan gawin yung ginagawa tuwing Holy Week na para lang mapatawad ng kasalanan ay parurusahan yung ating sarili. Ginawang madali po ng Diyos ang lahat dahil siya po ang nagpakahirap po sa ating lahat. At tuwing babalikan po natin yung katotohanan na yun sa ating mga buhay, doon po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na ganito ko minahal ng Diyos. At dapat ganito ko rin mahalin ang kapwa ko na pinag-alayan din ng Diyos, especially sa mga hindi po mananampalataya at hindi po mananampalataya. Sabi diyan, only then will our motive to glorify the God who loved us while we were yet sinners. Marami naman po tao talaga nagmamahal. Amen po ba? Pero sila more on selfless love na mahal ko to kasi obligasyon, mahal ko to kasi kamag-anak ko, mahal ko to kasi wala akong choice. Pero pag naunawaan mo natin yung klase ng pagmamahal na ibinigay po sa atin po ng Diyos, ang pagiging motibo natin, wala ko tayong ibang magiging motibo sa pagmamahal, sa dahilan kung bakit tayo nagmamahal, kundi po luwalhatiin at bigyan po ng kasiyahan ng Diyos na nagmahal po sa atin. No? Hindi mo magiging mabigat na obligasyon ang pagmamahal sa kapwa dahil gagawin po natin to na nagbibigay ng karangalan po sa Diyos. Definitely hindi mo madaling magmahal. Ang salitang mahal po ay hindi lamang po masasabi mo natin na adjective, no? Adjective word, but it is more on an action word. Pag binasa mo yung 1 Corinthians chapter 13, ng description po ng pag-ibig, inisa-isa mo yun, no? Na sabi nga, pag inisa-isa mo yun, na ang lahat ng description ng pag-ibig doon, makikita mo hindi ho ganun kadaling magmahal. Pero because lagi natin babalikan kung paano tayo minahal po ng Diyos sa ating mga buhay, kung paano tayo niligtas po ng Diyos, pinatawad sa ating karamihan kasalanan, patuloy yung iniingatan, nakikita ho natin na ang pag-ibig sa kapwa is not more than an obligation, it is a privilege. Because sabi nga, we love because God first loved us. Yung maranasan mo, no, ang pinaka-peak ng buhay mananampalataya, yung maranasan mo yung pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw sa buhay mo. Na hindi mo na nakikita yung sarili mo pangangailangan, kundi mas nakikita mo na yung pangangailangan po ng kapwa. Sabi mo dyan, no, how to work out our depth of love towards other. Paano mo ba natin, no, dapat ipinapakita, or paano mo ba natin dapat mas pagyayamanin pa? Paano mo natin mas maisasagawa, no, yung ating, sabi nga po, no, yung ating mananagutan ng pag-ibig sa ating kapwa. Letter A, we owe the depth of love to all people. Unang-una, kailangan mo nating tanggapin ang katotohanan, whether you like it or not, tayong lahat ay
ay may pagkakautang o may pananagutan, may sagutin na mahal po ang lahat ng tao, mahalin ang ating tao. Leviticus 19 verse 18, you shall love your neighbor as yourself. Amen po ba? And when we say neighbor, hindi lang po literal na kapitbahay po natin. Amen po ba? Sa book of Law, just passing by, sa Luke chapter 10, verse 25 to 37, are we familiar with the story of the Good Samaritan? Nung meron mong expert in the law na lumapit kay Jesus, na sabi, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Just do the commandment, no? Number 1, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. And second, love your neighbor as you love yourself. At nagtanong siya, sino pong aking neighbor? Nagkwento na si Jesus na meron isang lalaki na maglalakbay from Jerusalem to Jericho habang sa kanyang paglalakbay ay pinagtangkaan siya, ninakawan siya, and he was left almost half dead o naghihingalo o halos mawalan ng buhay. May may dumaan na priest, pero sa halip na tulungan ay lumipat ng daan para hindi siya madaanan. Same thing with the Levites, no? Na nakita siya pero hindi po tinulungan. Pero meron isang Samaritan, nilapitan siya, dinala siya sa isang inn, pinagamot, no? At at bago siya iwan, sinabi niya doon sa namamahala ng pagamutan na yun na kung meron pa, nag-iwan siya ng pambayad, at the same time sabi niya, kung meron pang kakailanganin, tawagin mo ako. At ang sabi ni Jesus, tinanong niya yung expert in the law, sino sa palagay mo sa tatlong yon ang nagmalasakit, nagpakita ng pagmamahal sa kanyang kapwa? Sinabi niya yung Good Samaritan po. And sabi mo ni Jesus, do the same. And when we say neighbor, no, it refers to all the kind of people na nangangailangan po. No, sabi nga, yung description ng lalaki, almost half dead, meaning he need a savior. Kailangan niya na magliligtas sa kanya. Kailangan niya na tutulong sa kanya. Our neighbor refer to every people, no? Basically, no, ako, nakita ko doon, that really need the salvation of God. Amen po ba? Ang kapwa natin, lahat ng tao, mga kasalamuhan natin na kailangan ng kaligtasan, literally ng Panginoon. At mga tao, literally na kailangan po ng tulong po natin. Ng mga tao na kailangan ng pagmamahal po natin. Ng mga tao na kailangan po ng attention po natin. At yung pagmamahal, nakita ko natin yung Good Samaritan, hindi lang po oras yung binigay niya. Amen po ba? Hindi lang effort, lakas ang binigay niya para dalhin sa yung tao na nangailangan. Even this financial aspect involved. Amen po ba? Tayo po hanggang saan natin kaya magmahal ng kapwa natin. Though sabi mo, kanya-kanya ho tayo ng kakayanan, pero nawa po nung hindi lang nalilimitahan na nangangailangan ng kapwa mo, especially ikaw yung nakaalam, pero lahat naman, ang basic naman talaga, and most importantly, pinapanalangin po natin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, panalangin lang po yung ating gawin, no? Minsan nga, sabi nga, pag may mapagkakataon na ang Diyos ay pinapaalam sa iyo ang taong ito nangangailangan, not just for Him to pray or for her to pray. Maybe God is revealing you that situation simply because the Lord wants you to be the answer to His prayer. Amen po ba? Na minsan ipinapaalam sa atin ng Diyos yung mga sitwasyon ng taong sa paligid natin na nangangailangan, hindi lang para manalangin. Baka tayo ang ginagawang tugon, gustong gawin tugon ng Lord sa kanilang panalangin, ang pangarap ng pagtugon ng kanilang pangailangan. So, sabi nga, tayo lahat, no, kung gusto natin mag-manifest yung pagmamahal ho ng Diyos sa atin, para sa kapwa natin, let's all know na tayo ho ay may pananagutan ng pagmamahal sa lahat ng tao. Ang pagmamahal na ating tinanggap ay hindi lang para sa atin, pero ito po ay dapat po nating may bahagi. Letter B, feed the depth of love out of the surplus of God and inexhaustible love for us. Romans 1:14, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. Sabi po ni Pablo, no, ako ay may pananagutan sa mga Griego, sa mga barbarian, sa mga marunong at hindi marurunong. Sabi nga, no, paano mo tayo magbabayad ng utang? Pay the debt out of love. Paano na tayo magmamahal ng ating kapwa? Pay the debt out of love, out of the surplus of God's inexhaustible love for us. Nagkukulang po ba ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Nagkukulang po ba ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Definitely po, sobra-sobra po ang pag-ibig po ng Diyos. When it's surplus, no? Sa SM may surplus store po, no? Ang ibig pala ng surplus, yung mga, kumbaga, yung mga more than sa production. So, ang Diyos sa buhay po natin, pag pinag-aralan ho natin ang pag-ibig po ng Diyos sa atin, definitely we know that it is boundless. No? Kumbaga, sobra-sobra talaga. Sabi nga, no,
Muli, alam ho natin, pag binabalikan ho natin yung cross, ano yung nakikita natin, ano yung maalala natin, dapat tayo ho yung nakapako dyan eh. Tayo ho dapat nagbayad ng utang natin, hindi si Jesus kasi tayo ang nagkasala. Pero ano pong ginawa ni Jesus? Kinuha niya po, no, binayaran niya yung pagkakautang na hindi natin kayang bayaran. So tayong lahat, no, pag ito ang pamantayan natin sa buhay na ito yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, ito rin dapat yung gawin ko sa kapwa ko. At hindi mahirap, again, because it is God who first loved us. Sobra-sobra ho yung pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Sobra-sobra ho yung pagmamahal na ginawa at pinatunayan ng Diyos sa atin sa krus po ng Kalbaryo. Kaya naman sabi nga, paano ho tayo magmahal, no? Sa kapwa po natin, maging basihan ho natin yung sobra-sobrang pagmamahal na binigay po sa atin po ng Diyos. Hindi ho madali, pero sabi ko nga, alam niyo ho, ang isa sa pinasa-sekreto, especially sa mundo naman na ating ginagalawan, hindi ho maiiwasan, hindi naman talaga lahat ng tao likeable, no? Kagusto-gusto. Marami kang tao ma-encounter na parang ang init ng dugo mo or something, na parang meron something. Pero as a Christians, alam mo natin, hindi ganun dapat yung attitude po natin. Ako po, nung naging pamantayan, isang sekreto na tutunan ko, no? Kung may mga tao na parang sa workplace, sa family, sa relatives, sa community, na parang bang ang hirap-hirap pakisamahan ng taong to, araw-araw mo siyang ipanalangin. Hanggang makita mo yung sarili mo na hinuhubog ng Lord yung puso mo para mahalin siya pag malasakitan siya. Kung may mga tao, una-una tayo, hindi naman taga-taga gusto-gusto eh. Sino ho tayo para mahalin mo ng Diyos? Matapos dikain ng Diyos ang tao na perpekto, ando na lahat ng pangangailangan sa Garden of Eden, pero nagawa pa rin sumuway. Amen po ba? Hindi ho tayo kaibig-ibig, pero ang Diyos, hindi ho yung tinignan sa buhay po natin. Ang nakita po ng Diyos, we are His apple of His eye, we are His masterpiece. Na gusto ng Lord mabuhay tayo na walang hanggan. Kahit inagaw ng kaaway yung pagkakataon na wala ho dapat physical death, wala dapat spiritual death, wala dapat eternal death, pero nagkaroon. Pero hindi ho nagtapos ang Diyos, hindi ho nakontento ang Diyos. No? Binigyan niyang kaisa-isang anak upang yung plano niya sa atin ang buhay na walang hanggan, magpatuloy pa rin po. Though not physically, but spiritually, mabuhay tayo na walang hanggan kasama po ang Diyos. Ang buhay na walang hanggan na sinasabi mo natin ay sa kapiling. Lahat naman may buhay na walang hanggan eh. Pero ang tanong, saan mo ilalaan yung buhay na walang hanggan? Sa dagat-dagatang apoy ba na impyerno o sa piling po ng Diyos? Tayong lahat may pagkakataon po tayo ma-enjoy ang buhay na walang hanggan sa piling po ng Diyos dahil tayo po ay inibig at binigyan ng Diyos ng kaligtasan nang siya po ay mamatay at mabuhay po sa krus po ng Kalbaryo. Sabi ho ng Matthew 22 verse 35, May the Lord make your love increase and overflow for His other and for everyone else just as ours does for you, no? Sa aklat po ng Mateo, no? Ganito po yung naging panalangin, no? Nasabi nga, ang pag-ibig po ng Diyos, hayaan natin ang Panginoon, patuloy yung pasaganain, pag umapawin po ang pag-ibig po sa ating mga puso para po sa ibang tao. Meaning po, ang pagmamahal, kung mahirap, hinihingi yan po sa Panginoon. Ang pagmamahal, kung nahihirapan po tayong gawin at ipakita sa kapwa natin, hinihiling po yan sa Panginoon. Kasi on our own capacity, hindi ho natin kayang magmahal, no? I always remember po, no, isang kamanggagawa before, nakasama po natin do, her story, her family life is really an open book naman po sa amin at sa lahat na sa matagal na panahon ay nasa makabilang bahay po, no? Alam na ibig sabihin na sa makabilang bahay, yung kanyang kabiyak na lalaki. And after mga 10 to 15 years ay bumalik po sa kanya. Sabi niya, sa aking ganang sarili, ayoko na. Sa sarili kong kakayanan, nandidiri ako, ayoko na. Pero dahil andyan yung pag-ibig ng Diyos at ang plano ng Diyos ay isang pamilyang buo, isang pamilyang maayos. Nagawa ko magpatawad, nagawa kong tanggapin at ngayon, nai-enjoy namin ang isang masayang pamilya. Sa atin ng sariling kakayanan, especially pag may mga taong nakagawa mo sa atin ng sobrang sakit sa puso natin, mahirap pong magpatawad. Mahirap pong tumanggap uli. Pero pag hiniling mo sa Panginoon at muling babalikan kung paano ka inibig ng Diyos, nagiging madali po ang lahat ng bagay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po niya, no, sa letter C, no, the measure of our love for others, whether we love them as we love ourselves.
Ang pagmamahal po ay hindi lang basta binigyan tayo ng Diyos ng kautusan ng pagmamahal. May pamantayan ho na ibinigay. Ano po yung pamantayan? Mahalin natin ang kapwa natin kung paano ho natin minamahal ang sarili ho natin. Wala hong matinong tao na sasaktan ng kanyang sarili. Walang matinong tao na pagdadamutan ng kanyang sarili. Walang matinong tao na pahihirapan ng kanyang sarili. Meaning po, tayo ho, no, kung mahal ho natin ang ating sarili, ganun daw ho natin mahalin ang ating kapwa. Kung paano ho natin inaalagaan, tinutugunan ang ating pangailangan, kung paano ho natin ginagawang maayos ang buhay natin, ganun ho tayo magmahal ng ating kapwa. Kaya nga po, no, sabi diyan uli, Matthew 22:20-39, May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. Sa mga disipulo po, no, talagang natutunan po nilang magsakripisyo para sa lahat. And every single soul na nakikita nila na hindi nakakilala sa Panginoon, ang mindset nila, katulad ng mindset ni Pablo, no, may pagkakautang ako sa taong to. Tayo ho, naligtas ho tayo dahil sa biyaya at kabag po ng Diyos. Ephesians, no, sinasabi mo ng Ephesians 2:9 na we are saved by grace and not by our own works. The measure of our love for others, whether we love them as we love ourselves, no? Na masasabi mo talagang mahal mo na yung kapwa mo, totoo ang pagmamahal mo, kung ang klase or ang pamantayan, ang basihan ng pagmamahal mo natin sa ating kapwa ay kung paano ho natin minahal ho ang ating sarili. No? Hindi ho natin sinasaktan ang ating sarili. Meaning, wag ho natin saktan ang kapwa natin. In short, kung tayo ho ay totoong nagmamahal, hindi ho natin nanaisin na makasakit ng ating kapwa in all aspect. It means, no, ito man ay yung physical pain, no, or emotional pain na sinasabi ho natin, mental pain, no. Alam ho natin, ang salita ho natin ay masyadong mabigat. Life and death is in the power of tongue. No? Minsan lagi sinasabi ng tao, masarap, okay pa na masaktan ka physically kasi gagaling mo. Pero yung pain through our words, no, na minsan dinidegrade yung kapwa natin, kinikurs yung kapwa po natin, it is something that will remain sa buhay po ng tao. It's something that will really life and death is in the power of tongue, na kung saan, kung ano yung lumabas sa bibig mo, it can make or break one's person's lives. Kaya tayo ho, maging maingat ho tayo sa mga sinasabi natin. At siyempre po, sabi again, kung mamahalin ho natin ang kapwa natin, kung paano ho natin minahal ang ating sarili, hindi ho natin pipiliing saktan ang ating sarili. Ganon din, hindi ho natin pipiliing saktan ang kapwa po natin. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Ang letter D, sabi mo dyan, how to work out our depth of love towards other. Letter C, since we can never exhaust the depth of love, we must keep working to pay it off, no? Ibig sabihin, no, dahil hindi naman talaga ho natin ganap na mababayaran ang utang na pag-ibig sa ating mga kapwa. Lagi ho natin sikapin na talagang ito po ay kumbaga lagi ho talagang gawin sa buhay po natin na magmahal. 1 Thessalonians 3:12 says, May the Lord make your love increase and overflow for each other as for everyone else, no? Sabi, no, parang katulad din ho na sinabi ng Matthew, May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, no? Panalangin po lagi yun na tayo po ay lagi matutunang magmahal sa ating pong kapwa. And letter E, sabi mo dyan, the depth of love involves not only our feelings but also our actions, both positive and negative. Sabi po, no, ang pagpananagutan po ng pagmamahal sa kapwa ay hindi lamang po tumutukoy sa ating nararamdaman na I love her, no, kundi sabi nga, no, it also, sabi nga, it involves our action, both positive and negative. Sabi ng 1 John 3:8, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Again, yung Good Samaritan will always be the best example of loving our neighbor. Loving doesn't end and say, I love you. I love you with the love of the Lord, but it involves action. Amen po ba? Na lagi hong mahihingin ho sa ating dapat hong ilabas. Mahihingin ho sa atin na dapat hong ibigay. Mahihingin ho sa atin na dapat ibahagi sa iba bilang patunay po ng ating pagmamahal. Sabi po dyan, love is the commitment that we make to sacrifice ourselves in order to seek the highest good of one that we love, of the one loved, no?
Pag sinabi mong commitment po, no, pagtatalaga mo natin na ano man ang mangyari sa taong to, mamahalin ko to. Ano man ang gawin ng taong to, mamahalin ko to. Even to the point na sabi nga, no, magsasacrifice tayo sa ating sarili. Basically, no, yung pagmamahal ng magulang sa anak is something na alam mo natin ay sacrificial din po. Alam mo natin, ang magulang talagang, sabi nga, nagbabago ang sitwasyon ng buhay mag-asawa pag meron ng anak. No, pag kayo lang kasi mag-asawa, talagang kung ano yung gusto nyo, magagawa nyo lahat, masusunod. Pero pag nagkaanak ka na, unti-unti, dinidinay mo na yung mga bagay sa sarili mo. At kung minsan, no, kahit gusto mong bumili ng bagong damit, bagong ganito, bagong ganon pa sarili mo, pero dahil may anak ka na, uunahin mo lagi kung ano yung pangailangan ng anak mo. Amen po ba? And that is sacrifice love. Same thing po, no, sa pagmamahal sa ibang tao. Kung paano sinabi mo ng Philippians chapter 2 verse 1 na ang maging katangian daw po natin ay katulad po ng katangian ng ating Panginoon Jesus. Hindi iniisip yung kanyang sarili. Sabi ko nga, Lord, kung si Jesus naging selfless, no, na sabi na, bakit ko pa ibibigay yung buhay ko sa taong to na matapos kong likhain ng perpekto, likhain na i-provide lahat ng pangailangan bago likhain ay nag-aasala pa at pinili niyang sumuway. Pero wala akong ganung mindset si Jesus eh. Ang nakikita niya, kailangan ng tao ng tagapagligtas. Ang nakikita niya, ayaw niya mapahamak yung taong pinakamamahal niya, who was created according to His image, no? Sabi nga, lahat ng bagay sa mundong ito, nilikha lang out of God's Word. Let there be light, let there be trees, let there everything. Pero paano mo tayo nilikha ng Diyos? Hinubog, nag-effort po ang Diyos sa atin. Kasi ganun ho tayo minahalo ng Diyos. Ganun ho ka-exemplary yung pagmamahal po sa atin po ng Diyos. So sa ating lahat, sabi nga po, no, love is the commitment that we make to sacrifice ourselves in order to seek the highest good of the one I love. Tayo po, nung we are blessed that we have some leaders, especially pandemic season, pare-pareho naman po tayo nangailangan ng pandemic eh. Pare-pareho naman. Pero nakita mo natin, may mga kapatiran talaga who really reach out para tugunan yung pangailangan ng mga kapatiran natin. And we are grateful that we have those kinds of brethren po talaga na really reach out, no, para makatulong sa iba. Kumbaga, itong blessing na to para sa pamilya ko, pero pwede ko namang hatiin para lang makatulong sa iba. Sabi to, number 2, love may be the thoughtfulness to recognize a need and take action to meet that need without any request from the other person. Ang pag-ibig daw po ay ang pagkilala po ng isang tao ay nangangailangan at kailangan mo natin gumawa ng paraan para pangangailangan yun ay matugunan without expecting from that person, no, na kumbaga na ibalik kung ano man yung kanyang na ano man yung ating naitulong. Definitely, no, alam niyo po, the principle of sowing is reaping ay hindi po nagkakamali sa buhay po natin. Yung prinsipyo po ng pagtatanim at pag-ani kailanman ay hindi po magiging sinungaling. Amen po ba? Pag nagtanim ka ng pag-ibig, definitely aani ka ng pag-ibig. Pag nagtanim ka ng pagmamahal, definitely aani ka ng pagmamahal. Pag nagtanim ka ng pagtulong, definitely aani ka ng pagtulong. At nakita ko po yan, talagang realidad niya sa pamilya po namin. Bago pa lang akong Christian, my father, I have seen na minsan na sabi ko na may mga tao pupunta sa bahay, aabutan niya na 1,000. Sabi ko, parang ako hindi ako naabutan ng ganung halaga. Minsan ng bata ko, doon yung mindset ko. At minsan walang balikan po ng utang, mga ganung bagay. Pero ang napatunayan ko po noong panahon na yun, even ho ako, naging practice ko po yun sa buhay ko. For the past 30 years sa pagiging Kristyano, and I've seen kung paano even support na kahit kailangan ko to, kailangan kong ibigay sa kapwa ko na nangangailangan. Hindi ho naging sinungaling po ang Diyos. Sa maraming pagkakataon na dinay ko sa sarili ko na bumili ng ganito kasi kailangan ko, pero mas kailangan ng kapwa ko. Lahat ho ng pangangailangan ko, hindi ho ako halos minsan na bumili. Minsan, pag lumalabas niya ako, patitinayin ko sa sarili ko mula sa patos ko, pananamit ko, mula sa dala kong bag. Pag nakaisip ko, Lord, lahat pala ito bigay, lahat pala ito regalo. Hindi ko binili para sa sarili ko. Material na bagay po yun, pero makikita ho natin ang katotohanan na pag dumating sa punto ng buhay na ikaw lang yung pwedeng gamitin ng Diyos para tugunan ng pangailangan na ito at kailangan mo i-deny yung sarili mo na kailangan ko rin to pero mas kailangan na at ibibigay mo. Talagang you will reap what you sow eh. Aanihin mo ko yung ano tinanim mo sa tamang panahon. Noong mga panahon na namatay ang papa ko, Jesus na yung namatay po, yung lolo ko,
namatay yung brother ko po, no? Kumbaga, lahat to, malaki yung needs, pero lahat ng dumadating na blessing, more than what we need. Nung ma-hospital ang magulang ko, hindi naman ako nag-a-announce na kailangan ko ng ganito, kailangan namin ng ganito. I just pray, I trusted the Lord, no? I always believe na Lord, no? We are your faithful tithers. Hindi ko naman sinusumbat sa Lord, pero minsan sabi ng Lord, no? Put me in remembrance, ipaalala mo sa akin yung pangako ko, no? Sabi ng Philippians, God will provide all our needs according to His riches and glory. And definitely, tinutupad po ng Diyos yun. Wala akong lugi, wala akong pagkatalo pag tayo po ay sumunod sa Panginoon. Mahirap, pero pag pinili mong gawin, and that is the greatest blessing. Yung nakita mong, Lord, salamat kasi natuto akong sumunod. Kasi kung hindi ako sumunod, hindi ko mararanasan itong pagkakataon na totoo pala yung salita mo. Totoo pala yung pangako mo. Walang lugi, walang pagkatalo pag ginawa po natin ang kalooban po ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi dyan, love may realize that a brother in Christ is drifting spiritually or sin should take the initiative to try to help restore him to the love. Ang pag-ibig daw po, no, ito ho, yung mga katangian, kung paano ho tayo nagmamahal, at paano nga ba nagpapakita ng pagmamahal. Pag-ibig daw po, no, masasabi mong pag-ibig yung pag naunawaan mo na isang kapatiran ay lumalayo sa Panginoon at tinulungan mo siyang paalalahanan, bumalik po sa Panginoon. No? Sabi nga, pag-ibig yung hindi mo hinahayaang mapahamak yung kapwa mo. Pag-ibig yung hindi mo pinapahintulutan ng tao ay tuluyang mapahamak dahil hindi natin na ibahagi po ang mabuting balita po ng kaligtasan. Tayong lahat, ang dakilang bagay ho ng pag-ibig na alam mo natin, may babahagi mo natin sa lahat ay kung paano tayo ibig ho ng Diyos. Binigyan ho tayo ng kaligtasan, binigyan ho tayo ng kapatawaran, binigyan ho tayo ng bagong buhay. At same thing ho na ibigay ho natin sa kapwa po natin. Na sila ho ay magkaroon ng pagkakataong marinig po ang mabuting balita ng kaligtasan. Magkaroon ng pagkakataong makilala ang Diyos na nagbabago po ng buhay. Magkaroon ng pagkakataong makilala ang Diyos na hindi sila iiwan o pababayaan man. Tayong lahat, we are so blessed kasi ang reality ng buhay, ang sabi naman ba ng Bible, ang habang tumatagal, ang buhay po ay pahirap ng pahirap ng pahirap. That is the reality of life. Tayong lahat naranasan natin yan to 2020. At we can never tell what will happen in 2021. But the greatest truth that we know is that we have a powerful God. Amen po ba? We have this amazing God na sinabi niya walang mahirap na bagay gawin sa kanyang harapan. That He even promised that in times of famine, my people will enjoy plenty. Kahit sa panahon ng tagtuyot at tagutom, ang mga anak kong mananampalataya at sumusunod sa aking kalooban, mananagana pa rin po. And that is true. Amen po ba? Tayo, no, may mga bagay na sabi na as we conclude, loving others is a lifelong growth process and we all often fail to love as we ought. Totoo po yan po, no, na sabi nga, ang pagmamahal po is napakahabang proseso po ng ating buhay at bahagi po ito ng ating paglago. Pero madalas so, nag-feel po tayo. Sabi nga, but instead, love should be our diligent focus in over time, there should be progress. Sabi nga, no, diligent focus. When I say diligent po, no, sabi nga, sa Biblia rin po, no, sa Proverbs, I think, kumbaga, paano hinalimbawa yung salitang diligent, no, ginamit po description yung mga langgam na nag-iipon sa panahon ng kasaganaan upang sa panahon ng kawalan ay talagang meron po sila. Kumbaga, pagiging diligent po, no, sinisikap po natin gawin yung bahagi po natin, ini-expose yung ating lahat ng ating kakayanan upang gawin po at pakita po ang pagmamahal po sa ating kapwa. And sabi mo dyan, when we're able to love others, and sabi mo ng Galatians 5:14, the entire law is summed up in one single command. Love your neighbor as yourself. We know the 10 Commandments in the book of Exodus, amen po ba? Pero sabi nga, dalawa lang, sinamarize lang sa dalawang kautusan yun, yung sabi, yung love the Lord your God, huwag ka sumamba sa Diyos-Diyosan, something, huwag ka makikiapit, everything, no? Yung 10 Commandments, the first 5 is all about center sa God, and the 6 to 10 Commandments is centered about our relationship with our other people. Pero sabi nga, it's sum up into 2 commandments. Number 1 is to love, sa Luke chapter 10, verse 25, no? Is to love our God with all our heart, with all our soul, with all our might. And the second commandment is to love your neighbor as you love
yourself. Ang simple lang naman po, di ba? Paano kung ang pamantayan? Paano masasabi nagmamahal ka na ng totoo sa kapwa mo? Kung ang pagmamahal mo sa kanila ay kung paano mong minamahal ang sarili mo. And to sum it up, paano mo minamahal ang sarili mo? Hindi mo sinasaktan ang sarili mo, inaalagaan mo. Same thing with our neighbor. Same thing with all the people that we encounter. Hindi mo natin sila sinasaktan, inaalagaan, bagkos inaalagaan, mamahalin, tutulungan po sa abot ng ating makakaya. Higit sa lahat, ipakilala po ang Diyos na to kayang gumawa, higit pa sa kaya natin gawin sa buhay po nila. Amen po ba? And one thing that we always, sabi po natin lahat sa buhay po natin, and the story of the Good Samaritan will always be the best example how we love others. Hindi lang po sa salita, hindi sa gawa. And even it costs us something, wag po tayo manghinayang. Because we know, sabi nga sabi po ng salita po ng Diyos, wag po tayong manghinawa na gumawa po ng mabuti sa ating kapwa, kundi patuloy po nating gawin ito para po sa kaluwalhatian po ng Diyos. Tayo pong mananampalataya, ang higit sa lahat na utang po natin sa kapwa po natin ay yung kaligtasan po na ating natanggap. Amen po ba? The best love that we can give to others is to the love that we have received. Yung kaligtasan pong ibinigay po sa atin po ng Diyos. And the whole this year po, I pray tayo bilang mananampalataya, I pray tayo po ay maging intentional sa pagiging soul winner. Remember, it is our Great Commission, Matthew 28:19. Hindi lang po siya sa mga pastor, sa mga leader, kundi sa bawat mananampalataya, God has given us the Great Commission to share the gospel. No? Hindi nga lang sharing, dapat discipling. Na lahat po tayo lang sa aim, may kaya ako nakakilala sa Panginoon kasi may nanalangin sa akin. May lumuhod, umiyak sa Diyos, kaya ako nakakilala sa Panginoon. Kaya ako lumago kasi may nag-alaga sa atin. Gawin po natin yun sa kapwa po natin. Amen po ba? Ako sabi ko, Lord, ang prayer ko, Lord, gusto ko maging intentional sa pagiging soul winner. Na talagang, Lord, I pray sa loob ng isang linggo, at least isa hanggang 3 tao yung madadala ko sa iyo. Yung may babahagi ko. Sana ho, may ganun tayong panalangin sa buhay po natin. Especially, we are living in the last days of the last days na papalapit na po ng papalapit, At ang magpapabilis lang lalo po ng pagbalik po ng Panginoon Jesus ay ang pagkilos po natin mananampalataya. Kasi ang pinakahuling sign ng pagbabalik ng ating Panginoon ay Jesus ay pag ang salita po ng Diyos ay naipangaral na po sa lahat ng tao. Meaning, lahat ng tao narinig na po ang salita ng Diyos. Narinig na po na may buhay na walang hanggan nag-aantay. Narinig na may kapahamangan ka nag-aantay sa mga taong hindi makakilala po sa Diyos. Upang wala akong sisisihin at susumbat sa Diyos na, Lord, hindi ko naman alam na may ganyan Kasi naipamahagi na po. At wala pong ibang gagamitin ng Diyos sa bagay na to kundi ikaw at ako. Amen po ba? Tayong lahat nakakilala sa Diyos dahil may taong nag-invest ng luha. Nag-invest ng panalangin, nag-invest ng financial para tayo makilala at lumago sa Panginoon. Let us do the same thing po sa kapwa po natin. Amen po ba? Let's start with prayer. Sabi ko nga, ang mission field po natin ay ating pamilya. Lahat po ba ng member ng family natin, relatives po natin, ay nakakilala na po sa Panginoon? O nabahagi na po ba? Ang mission field po natin ng ating community, saan mo tayo nakatira? Saan mo tayo inilagay ng Diyos? Hindi lang tayo nilagay ng Diyos dyan para matulog, pahingahan. Nilagay tayo ng Diyos dyan kasi po, tayo po ang gagamitin po ng Diyos para makakilala ang mga taong yan. Ang mission field po natin, yung mga workplace po natin. Amen po ba? Na kaya tayo naandyan dahil tayo po ang gagamitin po ng Diyos para magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya tayo po ay pray more than ever before. Wala namang pinakamainan na pagpapakita ng pag-ibig, kundi yung ipakita mo sa tao na kailangan niya ng kaligtasan. Kailangan niya ng tagapagligtas at mayroong naghahantay sa kanyang buhay na walang hanggan. Na kung hindi niya tatanggapin si Jesus, walang hanggan sa kapahamakan na kanyang mararanasan. Pero kung tatanggapin niya si Jesus at mamumuhay na may pagsunod sa Panginoon, buhay sa Panginoon na kasaya-saya ang kanyang maranasan. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo at I pray, sabi nga, kung meron akong dahilan para hindi tayo magmahal ang puso natin, baka may mga iniingatan tayo mga sakit sa puso, Hindi literal na sakit. Mga sakit ng puso, Mahirap magmahal pag ikaw mismo hindi mo mahal ang sarili mo.
hindi mo napatawad ang sarili mo. Mayroon magpatawad kung ikaw mismo, hindi mo napatawad ang sarili mo. Mahirap magmahal kung ikaw mismo, may mga inaalagaan ka sa puso mo. And I pray this morning po, no, whatever hinder us in loving others, alisin po ng Diyos sa puso po natin. At sa umaga nito, sabi ng awit na to, tulungan tayo ng Diyos na magmahal kung paano po tayo minahal po ng Diyos. Let's just sing this song. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. We just welcome you now, Holy Spirit, to move in our midst. Continue, Lord, to lead your people. And their needs, Lord, in Jesus' name. Speak unto us your word. Hallelujah. Speak to your people, Lord. Yes, Lord, if there's any, Lord, pain in our heart that hinders us in loving others more, forgive us, O Lord. Show me how to love like you have loved me. Lord, every heart right now, that you heal, pour out, Lord, that you heal. You know everyone, Lord, hallelujah, that you're able to know kung may mga sakit na nagdadala ng puso, nagawa pagkakamali sa amin ang aming kapwa na forgiveness, Lord, hallelujah, and that you heal us, Lord, pour out, Lord, your love in our heart, O God, cause us to love with love, hallelujah. Ipakita mo sa amin, Diyos, sa mga taong kailangan namin bahagian ng salita. For the last thank you, Lord, for your healing. Thank you, Lord, for visiting your people right now, God. Hallelujah, Jesus. Minister to your people. Show me, Lord, this is our prayer. Show me how to love like you. Yes, Lord, this is our prayer, Lord. Teach us to love the way you love us. Pour out your love, Lord, right now in this place. Yes, Lord, let your love flow in our hearts, in our ears. Show me how to love like you have loved me. Hallelujah. As the keyboard continue to play, as the Holy Spirit leading us this morning, I just want you to pray personally.
Kung may mga tao ho na nakasakit ho sa atin, sa puso natin, just pray for them and release your forgiveness upon them. At ngayon po, isipin ho natin yung mga tao rin na kailangan ho nating maabot. Let's just pray for them personally, sa family natin, sa community natin, sa workplace natin. Just utter a prayer for them, utter a prayer of salvation, utter a prayer of God's special way for them to know the Lord. And for us, all of us, personal pray, Lord, help me to love the way you love me. Help me to love the way you love me. Tulungan mo ako, turuan mo ako na magmahal. Let it be a personal prayer for all of us this morning. Ask God to pour out His love in our hearts, that we will be able to love also others the way He loved us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God, for moving in your own special way in our midst, oh God. Thank you for your healing, Lord. Thank you for making our heart free from every, Lord, hatred, unforgiving spirit, oh Lord. Thank you, Lord, for setting our lives free from any selflessness, oh God, greediness or anything, Lord, self-centeredness, oh God. Set us free from all those things that will hinder us, oh Lord, to be selfless, oh God, to be more loving, to be more understanding, to be more forgiving, Lord, to all the people that we encounter, oh God, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa umagang to, dalalan ko, may ginawa ka sa buhay na po sa amin, O God. Patuloy, Lord, ito po ang aming panalangin. Katulad, Lord, na lagi mo namin isipin na meron kami pananagutan na mahalin ang aming kapwa namin. Salamat, dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin, kaya naman magagawa namin magmahal. Continue to bless your people, bless their family they represent. It is our faith, Lord, na kung ano man ang aming pangangailangan, panalangin, sa pagpasok sa bahay na to, lalabas kaming taglay-taglay ang lahat ng kasagutang ito. May it be healing for every sickness and diseases, O God. May it be solution to all kinds of problems. May it be provision to all kinds of needs. Salamat o Diyos sa iyong pagtugon. Salamat o Diyos sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat o Diyos sa lahat ng kadakilaan, Lord, na ginagawa mo sa amin, Lord. Continue, Lord, increase the love for others, O Lord. Increase that passionate heart, especially to the perishing soul. Make us all your soul winner. Make us all compassionate. Make us all, Lord, passionate in loving others, O Lord, and sharing the very good news and the salvation that we have received. Make us all a channels of salvation. Make us all a channel of hope. Make us all a message of hope and salvation and love to other people. In Jesus'